Ganito ang itsura kapag pumasok ka sa loob. Pare, ang baho dito sa loob. Sa loob ng 10 taon ng pali-explore ng mga abandonadong lugar sa mundo, na yan ay papasok tayo sa isa sa pinakakakaibang mansyon na nakita ko. Nakatago sa gubat ang malaking abandonadong estate na dating pag-aari ng mayamang pamilya. Nagsimula ito bilang maliit na bahay noong unang bahagi ng 1900s at lumaki sa paglipas ng dekada hanggang maging 20,000 talampakang mansyon na binubuo ng magkakakonektang bahay. Hindi mo aakalain na may indoor swimming pool, malaking banquet hall, basketball court at pribadong hair salon ang lugar na ito. Pero ang totoong kwento sa likod ng mansong ito ay mas madilim, ayon sa ilang ulat online na di umanay nagsasabing. Sa mga huling taon, matandang lalaki ang namuhay ng mag-isa dito matapos maaresto dahil sa krimeng kinasangkutan niya at isa pang matandang residente sa nursing home. Matapos ang insidente, pinutol ng pamilya niya ang ugnayan at bumalik siyang mag-isa sa mansyon. Sa huli, mag-isa siyang namatay sa bahay at ilang araw o linggo bago natuklasan ang nangyari. Ngayon, ang mansyon ay nananatili pa ring eksaktong gaya ng iniwan nito at ngayon ay nakatakda ng gibain ng ari-arian. Ibig sabihin, pwedeng mawala ang mga kwento dito magpakailanman. Kaya magtatakda ako ng 3 hamon sa eksplorasyong ito. Una, kailangan natin makahanap ng paraan para makapasok sa mansyon at tiyakin na talagang inabandona ang ari-arian. Pangalawa, kapag nakapasok na tayo, kailangan nating tiyakin na ligtas ang bahay at na tayo lang talaga ang naroon. Sa huli, iikot tayo sa bawat palapag ng mansyong ito para tukuyin kung sino ang pamilyang ito at kung paano ang naging buhay nila rito bago nagkagulo ang lahat. At ngayon, nandito tayo sa gitna ng kagubatan. Ayos, kamusta Ronin fam? Ngayon, naglalakad lang ako sa gubat at pababa sa burol na ito. Puno ito ng niebe. Napaka-misteryoso ng lugar na ito at kasama ko rito si Rick. Makikita mo na agad ang ilang mga labi ng ari-arian. Mukhang may parang shed sila. Parang para sa mga kabayo. Oo, tara, tingnan natin ang kamalig. Sigurado akong matagal nang iniwan ang lugar na ito. Tingnan mo ang lahat ng kalawangin na kagamitan. Hindi na alagaan ang lugar na ito ng maraming taon. Ang nakakabaliw pa, nasa gitna lang ito ng kawalan, sa gubat. Sa tingin ko, wala talagang nakatira dito. Hindi mo talaga masasabi. Baka parang sa Chainsaw Massacre to o yung The Hills Have Eyes. Sana naman hindi ganon. Walang masyadong kakaiba, mukhang. Kalahati pa lang ang na-renovate, tapos bigla silang tumigil. May tao ba dito? Hello pare, ang ganda ng kamalig na to. Parang kulungan ng kabayo. Sa tingin ko, ito talaga yung driveway at papunta ito sa bahay dito mismo. Grabe, may mga punong nakaharang kaya hindi ka na makakadrive papunta sa bahay. Sa puntong ito, gumaan ang pakiramdam ko. Wala akong nakita ni bakas ng paa o gulong sa niebe. Ibig sabihin, matagal nang walang pumupunta rito. Hindi ako makapaniwala na ito pala ang dating driveway. Grabe, pero mas kampante na ako kasi matagal nang inabandona ang lugar na ito. Sa tingin ko ay walang pupunta rito. Tingnan mo naman. Oh, Jeff, delikado yung mga metal. Huwag kang magpapasugat. Kaya magmamaneho ka dito, paikot sa kanto na to, tapos papasok sa bahay. Are! Pwede nga. Baka sa parking lang yan. Mas mabuti nang ligtas kaysa magsisi. Ang ganda ng bahay na to. Mukha itong bahay na may multo. Sige, may isa ka pang driveway dito. Sige mga pare, bago tayo pumasok, ipapakita ko muna ang harap ng mansyon. Halatang inabandona na talaga ang lugar na to. Sa una, hindi talaga mukhang mansyon para sa akin. Sigurado akong ganun din ang iniisip ninyo. Pero minsan, nakakaloko talaga ang itsura. Kapag nakapasok na ako, magugulat kayo sa laki ng lugar na ito.
Pero para sa akin, ang interesting ay ito ang mga ukit sa pader. Diyan mismo, sa kanang bahagi ng mansyon, makikita ninyo ang simbolo na parang letrang W. Maari may kaugnayan ito sa Freemasonry. Mapapansin mong walang naglakad o nagmaneho sa driveway, walang bakas ng gulong o yapak. Gusto kong malaman ang ibig sabihin ng mga simbolong iyon. At pasukin na natin iyon. Nakahanap ako ng daan papasok. Nasa kanan kami ng mansyon, sa hiwalay na bahagi ng bahay. May nakita kaming laruan na palatandaan na may mga bata sa pamilya. At nang sa tingin namin ay ligtas na, bigla kami nakarinig ng kakaibang tunog. Mahirap paniwalaan na may nakatira pa rito. May patay na pusa, pare. Namatay ang pusa nila dito. Makikikita mo ang mga buto sa tingin ko nga. Maaring sa may-ari ito. Sumalangit nawa. Kakapasok lang namin sa loob. Mabilis naming sisilipin ang paligid para siguraduhin na ligtas kami. Pero may amag at sapot ng gagamba sa lahat ng dako. Wala akong narinig. Kung may mga yabag, baka mga raccoon yun. Tingnan mo kung gaano karaming bakas ng paa, pare. Nilusob ng mga raccoon ng lugar na to. Hindi ka maniniwala dito. Kinukopya nito pati seguridad at social security number nila. Grabe yon. Ibublur ko ang impormasyon ito mga kaibigan, huwag kayong mag-alala. Pero, ipinapakita lang nito kung gaano kadaling mahanap ang mga ganitong bagay. Oo, sobrang personal lang mga ito. Nung 18, 76 pa ito. Grabe. Galing yan sa kumpanya ng kuryente. Oo. Ano bill nila sa kuryente? Wala naman itong silbi sa atin. Pero teka, ano to? Mukhang may alitan sa bill. Oh. Sulat kamay na liham para sa kumpanya ng kuryente. Ay, nakalimutan ko na kailangan mo palang magsulat ng liham sa kumpanya nun. Imbes na mag-email o tumawag. Sige, tuloy lang tayo. Sobrang daming upuan dito. Oo, bakit ang daming upuan? Bakit nila kailangan ng marami? Pare, parang kwarto yan ni Harry Potter. Ay, putik. Pare, grabe na yung itim na amag ngayon. Buti na lang gigibain na nila tong lugar na to. Kasi hindi na yata kayang ayusin dahil sa dami ng itim na amag. Parang ito na ang banyo dito. Akit kami sa itaas. At ngayon, may naririnig kaming sutsot. Maaring may hayop dito na galit sa amin. May hagdang papunta sa ikalawang palapag. Oo nga, siguro doon papunta ito sa kabilang bahagi ng bahay. Siguro dito dati nakalagay ang lahat ng mga upuan. Oh, ano yun? Mukhang mga piraso ng kama ang mga yon. Talagang sira-sira na ang bahay na to. Sobrang grabe na talaga. Nandiyan ang brickstone na fireplace. Iyan ba ang fire alarm? Tuloy pa rin ang fire alarm. Sige, para naiintindihan ko na ang ayos ng bahay. Mukhang nahanap na rin natin ang swimming pool. Pare, tumutulo ang kisame ng sobrang daming tubig. Tumutulo sa lahat ng dako. Napuno na nito ang pool. Grabe ito. Hindi ko alam kung gaano katagal tatagal ang bubong na to. Pero isa na itong malaking swimming pool area. Parang nagyelo ito ng kaunti. Halos parang slush. Pero napuno na ng ulan ng tubig hanggang gilid. Parang nakita ko na ang disenyo na to sa ibang abandonadong mansyon. Parang nakita ko ito sa mansyon ng Chinese na milyonaryo. Pero baka nagkakamali ako. Pero ang ganda ng bahay na may malaking swimming pool. Pwede tayong lumabas dito.
Kapag nag-urban explore ka, siguraduhin mong natatandaan mo kung saan ka pumasok at kumuha ng maraming daan ng pantakas. Kung sakaling kailangan nating tumakbo dahil sa narinig nating ingay, gusto ko ipakita sa inyo kung gaano kapayapa ang tubig na to. Tingnan nyo. It's got a W there. Ay, puro amag na pare. Para itong pool ng itim na amag. Oh, di ako tiwala sa yelo. Pare, ang dumi ng pool. Siguradong lulubog din ang yelo kasama mo. Sige, malinaw na hindi gumagana yan. Sabi ni Rick, ito raw pinakamataas na testosterone ng lalaki. Hindi ko alam ibig sabihin noon. Basta tayo, konti lang, masaya na. Nasa DNA na natin yan. Ano yon? Di ko alam, pero parang tunog tao. Parang tunog hayop naman. Parang may tao na parang hayop na umuubo ng buhok. May tao ba sa labas na kasama aso nila? Di ko alam. Simula nang hawakan natin ang tahimik na tubig, nagising natin ang parang final boss ng mansyong ito. Tama na ang kalokohan. Tuloy na ang paglilibot. Medyo kinikilabutan ako sa mga ungol dito. Uy, tingnan mo ang bangka. Tingnan mo, may komportableng fireplace dito. Kung gusto mong matuyo, tabi ka lang sa apoy. At ang kusina ay katabi lang. Kaya kung gusto mong kumain agad, pwede kang pumunta dito at tingnan mo kung gaano kalaki ang kusina nito. Pare, ang ganda nito. Di ako makapaniwala na iniwan ang bahay ng ganito. Ang dami pa namang potensyal. Tingnan mo, may nakita ako sa mesa. Parang isang parangal ito. Nakasulat dito. Maraming salamat sa pagpapahintulot sa amin na maging bahagi ng iyong pangarap. Mahal ka namin. Mula sa mga staff ng Washington at Washington Enterprises Incorporated, Ginong Rowley, Washington. Paikot lang kami ngayon sa isla. Gusto ko kung gaano ito kalaki. Ang dami mong pwedeng isama. Narito ang kalan at oven mo at sa kabila, ganon din ang mayroon ka. Marami kang pwedeng lutuin sa kusinang ito. Magandang lugar ito para magkwentuhan, kumain, at magtipon-tipon ng pamilya. At ang island ay gawa sa mga batong bricks. Yun ang pundasyon. Medyo kakaiba ito. Napakaluma ng kusina. Parang yung makikita mo noong dekada 90. Kung ire-renovate at gawing moderna ito, tiyak na magiging kamangha-mangha ang itsura. Makikita ring may naghalongkat sa mga drawer. Tingnan mo. 2 refrigerator ang nandito at doon. Sabi ni Rickle Ray, huwag ko raw buksan. Pero hindi ko maiwasang gawin ang nakasanayan ko, di ba? Tara, buksan natin. Kailangan ko itong gawin, bro. Tradisyon na. Hindi ako hihinga. Ang daming uod sa loob ng refrigerator na yun, bro. Ayaw kong isara yon. Kailangan ko talagang isara yon. Meron pa isa, refrigerator number 2. Sige, mas malinis na. Tapos na tayo sa quest na yon. Parang pumasok ka lang dito sa isang maliit na sala. Parang ito ang may control sa ventilasyon. Yak, akala ko parang patay na hayop yon sa doorknob. Mukhang maganda at komportable ang mga sopa na to, kaya sinubukan kong lumapit doon. Pero nakita kong may parang trapal na nakalagay sa sahig. At sa tingin ko, mukhang delikado yung parteng yun. Parang sinubukan nilang ayusin yun dati. Kaya hindi ko nalang tatapakan yun, pero astig pa rin. Pakiramdam ko, magandang kwarto ito kung saan pwede kang umupo at mag-relax kung gusto mo ng kaunting privacy. So tingin ko, nahanap ko na ang main entrance ng bahay. Nandito lang. Tingnan mo, ito ang pasukan ng bahay. Talagang kamangha-mangha ito. Bukas na ang pasukan dito, may basag ka pang bintana. Sa puntong ito,
Gusto ko na lang lumanghap ng sariwang hangin sa labas. Habang ginagawa yon, nakita namin ng kaibigan ko ang isang abandonadong kotse sa labas. Kaya nilapitan ko para tingnan kung may gamit pang naiwan sa loob. Sana nga, inabandona na talaga yon. Tingnan mo, ang daming basura sa harap ng pasukan. Oh, paikot lang itong harapang driveway. Ngayon, tingnan mo ito. Iniisip ko kung gaano nakatagal itong pinabayaan sa ganitong kalagayan. Sa ngayon, wala pa talaga akong nakikitang pasukan. Ayun ang kotse. Oh, kaya pala itong side na to ang ginamit para sa garahe. Alam mo, mula sa malayo, parang hindi naman inabandona ang kotse na to. Pero ngayon, kita mo talagang matagal na itong nandito. Kahit mukhang maayos pa ang mga gulong, tignan natin ang loob. Ay, parang tapos na ang magagandang araw nito. Grabe, akala ko may tao sa likod ng upuan. Muntik na akong matakot. Mga pare, hindi ako magsisinungaling. Ang baho talaga dito sa loob. Ang baho talaga dito. Mukhang pambalot lang ng gulong yung bag na yon. Ayoko makakita ng bangkay. Hindi natin mabuksan ang trunk. Masaya sana makakita na inabando ng kotse. Pero hindi na ako nagugulat dahil madalas ako makakita ng ganito sa mga inabando ng mansyon. Nakakatuwang isipin na pati sasakyan ay basta iniiwan. Pero balik na tayo sa loob. Simula na ng investigasyon. Malamang guni-guni lang natin ang ingay at paranoia. Sa tingin ko, ligtas na nating imbestigahan bawat palapag at kwarto ng mansyon. Ibig ko sabihin, marami na tayong nakita ng mga kwarto, pero wala pa rin nagpapakita ng higit tungkol sa dating nakatira rito. Kaya magsimula tayo dito sa pangunahing entrada. At magtiwala ka, manatili ka lang dyan. Dahil kapag natapos na tayong mag-ikot sa unang palapag, may mga litrato tayong makikita. Makikita natin ang mga larawan ng pamilyang nakatira rito. Siguro galing sila sa kwartong ito. Ganito ang itsura kapag pumasok ka sa loob. Ang ganda nito. Mayroon kang mga haligi dito mismo. At mukhang kung nasa ikalawang palapag ka, pwede kang magkaroon ng magandang tanawin ng pasukan. Kaya maraming bukas na espasyo dito. Pero oo, kamangha-mangha ito. At sa tingin ko, parang ito na rin ang sala kasi may dalawang sofa dito, nasa gitna mismo. May natira pa bang panggatong sa fireplace? Sana matre kung umupo doon pero mukhang sobrang maalikabok. Nakalimutan ko rin tumingin sa itaas kasi may mga chandelier doon. Maganda ang itsura nila. Parang kapsula ang hugis nito. May dalawang portrait sa magkabilang gilid. Iniisip ko kung may espesyal dito. Mukhang mahilig sa sining ang nakatira dito. Pero gaano kalaki ang pamilya nila? Ang susunod na kwarto na pinuntahan ko ay ang dining room. At doon ko nakuha ang sagot kung ilan ang nakatira sa bahay na ito. Grabe mga pare. Ito na ang pinakamalaking dining room na nakita ko. Parang wala rin ganito kalaki sa Europa. Sige, baka nagsisinungaling ako. Nakakakita na ako ng maraming malalaking dining room sa Europa. Pero ito ang pinakamalaki dito sa Amerika. May bar area pa at mukhang may projector din. Oo, hindi na ito nakakagulat para sa akin mga pare. Ibig kong sabihin, talagang perpekto ang bahay na ito para sa isang malaking pamilya. Itong mesa, alam mo yon, medyo ordinaryo lang. Malaki lang siya. Hugis parihaba na gawa sa kahoy. Wala namang masyadong espesyal. Sana nakita ko kung ano itsura ng lugar na to noon nung may mga taong talagang nakatira dito. Kasi siguradong napakasarap kumain dito noon kasama ang pamilya mo na nakaupo sa paligid. Ibig kong sabihin, gaano karaming pagkain kaya ang kasya sa mesang to. Ang dami na iisip ko yung mga pagtitipon tuwing holiday dito o yung mga hapunan tuwing Pasko. Grabe, tiyak na masaya at maraming pagkain sa handaan. Alam nyo na, mahilig ako sa pagkain mga pare. May mga chandelier pa sa kisame. Maganda ang mga kortina. Mayroon dito matataas na bintana sa dining room.
Sana maaraw ngayon para makita ko kung gaano kaganda ang liwanag dito. Meron kang painting dito, walang pirma, kaya sa tingin ko hindi ito bihira o mahalaga. Diyan mismo sa pader, may malaking aparador dati rito. May mga natirang baso ng alak dyan. Parang may naglagay ng plato sa mesa. Tignan mo ang mga baso ng alak. Sa tingin ko, kandila ang mga ito. Para sa ilang tao kaya ito? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 upuan ang meron tayo. Tuloy tayo. May isa pa akong kwarto sa unang palapag na nasa main hall. Katabi ng mga nakatambak na telebisyon. Iniisip ko kung bakit lahat ng telebisyon ay naroon. Maaring isang scalper ang may gawa nito. Baka nilagay niya lahat ng mga ito dyan para kunin mamaya. Ngayon, pwede na tayong umakyat sa ikalawang palapag mula doon at may iba pang hagdan pababa sa basement. Pero may isang kwarto dito na mukhang parang opisina. Puno ng libro ang kwartong ito. Tignan mo. May mga librong tungkol sa biolohiya, siyensya. Ano pa ang binabasa nila nung gabing iyon? Isang libro tungkol kay Hillary ito. Sige, parang tape yata ito. Siguro isang dokumentaro tungkol kay Hillary. Ano pa, may iba pa bang mga nakatagong sikreto, mga nakatagong madidilim na sikreto na pwede nating makita? Kung walang interesting, mag-comment ka sa ibaba. Tingnan mo, ang dami mong VHS tapes dyan sa estante na yan. Sa loob ng 10 taon ng urban exploring, marami na ako napuntahang bahay at mansyon na parang time capsule, puno ng gamit. Pero hindi ako nagsasawa. Para sa akin, laging nakakagulat na may ganitong nangyayari. Alam mo yon, nabubuhay lang tayo araw-araw at may mga lugar na ganito na iniwan na lang ng matagal na panahon na parang mga time capsule na punong-puno ng mga gamit sa loob. Nakakatuwa rin ang mga kwento ng dating tumira o nagmay-ari ng mga bahay na ito. Nakakabighani isipin na isang araw, maiiwan na lang ang bahay ng ganito. Kung makapagsalita lang ang mga pader, di ba? Iniisip ko kung paano ang buhay nun sa mansyon na ito. Tingnan mo ito. Mayroon tayong libro. Sa tingin ko, coffee table book ito tungkol sa Chicago. At niyang nabanggit, sa tingin ko, may taon. Magtatrabaho ako sa isang coffee table book. Kaya abangan nyo mga kaibigan. Susubukan kong gumawa ng ganoon at ipaalam nyo sa akin sa comments kung gusto nyo talaga ang ideyang yon. May isa pang maliit na bookshelf dito sa likod. Mukhang tungkol ito sa equestrian kasi may barn sila para sa mga kabayo at may mga bota ng kabayo dito. Siguro para sa anak na babae o asawa. Mukhang may nakita akong pahiwatig. Maaring may equestrian na negosyo sila. Karamihan sa amin nag-aalaga o nagbebenta ng thoroughbred ay alam na matapos ang breeding season, maraming kabayo ang nagkakaroon ng malungkot na katapusan. Kadalasan, binibili sila ng mamimiling pamatay para ibenta bilang karne ng kabayo sa ibang bansa. May solusyon, ag-aampon. Wow, ganun pala. Ang pamilyang ito ay nag-ampon ng mga kabayo para iligtas sila. Posible kaya ang charity na ito ay galing sa parehong pamilyang tumira dito noon? Hindi ko alam, ibang estado ang address dito kaya siguro hindi. Luma na talaga ang lugar na ito, lalo na kapag nakakakita ka ng ganitong telepono. Ano to? Mukhang dati itong painting, sa tingin ko may kumuha na nito. May brick na fireplace dito sa opisina, kaya komportable at mag-inhawa habang nagtatrabaho. At may ilan pang mga libro dito. Gusto ko maghanap ng isang album. Wala pa ako nakikita. May album ba sa mesa na ito? Wala yata. Sa palagay ko, dapat na tayong umakyat na yon. Kaya mukhang bago tayo makarating sa ikalawang palapag. Meron pa siyang isa pang palapag bago yon. Siguro pwede natin tawagin itong parang kalahating palapag. Meron akong malaking silid dito. Isa pa itong living room. Lahat ay magkakakonekta. Mga pare, Kakahanap ko lang ng isang mummified na pusa. Malamang patay na to mula pa 1 taon. Tignan nyo, parang hindi pusa dahil masyadong matalim ang muka.
Ay grabe, may mga uod pa dyan. May amoy pa rin siyang nilalabas. Hula ko, mga 1 taon na siguro to, pero grabe, tingnan mo yung muka. Kung sakaling alam mo kung anong klaseng hayop ito, mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Oo, napakakaibang hayop niyan. Ang hirap talagang hulaan kung ano yun. Medyo walang laman ang kwartong to. May isang kabinet lang dito, nakatago pa sa sulok. Walang kakaibang laman. Aayat na tayo sa itaas. Nasa 2 palapag na tayo ngayon. Tingnan mo ang painting sa pader na to. Parang isang artist lang ang gumawa ng lahat ng painting na nakikita natin. Pero grabe, may ginto itong pintura na kumikislap talaga. Wag na lang. Nasa pagitan tayo ng unang at 2 palapag. Alam mo, di ko inasahan na ganito kalaki ang mansyon mula sa labas. Nandito na siguro ako ng mga ilang oras na. May isa pa tayong katulad na painting dito sa dulo ng pasilyo. Mukhang dun sila naglalaba sa loob at nandoon ang pugon. Akala ko may tao sa likod ko. Kamusta? Mukhang mas marami pa mga kwarto dito at parang may maliit na kusina dun. Kamusta? May tao ba dito? Kakaiba ang kwartong ito. Pakiramdam ko parang ito ay maari naging kwarto ng bisita. Kasi parang may maliit kang sala dito. Pwede kang manood ng telebisyon. At habang napapatuloy tayo pababa, dadalhin tayo nito sa kwarto. Narito ang banyo. Nahanap na ba ang una nating album? Tingnan mo kung may mga litrato. Album ng kasal ito. Wala namang laman. Uy, grabe. May porcelain ng manika tayo na nakabalot pa. Mukhang nakasuot ng damit pang kasal. Baka regalo ito dati. Tingnan mo, may mga damit din tayo dito. Magpadala ng maliit na sulat dito. Sabi dito, yayakapin kita magpakailanman, magpakailanman, magpakailanman. Kahit magkalayo tayo, yayakapin pa rin kita sa aking puso. Talagang napakataintim ng sulat na yan. Hindi ako magsisinungaling. Medyo naging emosyonal ako dun. Ano to? Pitaka ba to? Hindi ko alam. Para to sa parang uri ng kahon ng alahas. Makikita mong may naghaluhog na dito. Uy, may mga rosas tayo. Bakit hindi pa nalalanta? Siguro peke lang sila, ano? May iba pa bang nandito? Ayoko may mapalampas. Oh, mukhang wala nang laman. Mukhang ito ang uniforme para sa pagtatapos. Sa tingin ko, marami na akong nakita. Natutunan natin na malaking pamilya ang nakatira dito at mukhang namatay rin ang kanilang mga alagang hayop sa loob. Mukhang may nangyaring trahedya pero makikita mo sa sulat na kahit ano pang nangyari, nandun pa rin ang pagmamahalan. Ipaalam nyo sa akin ang inyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Tara, akit tayo sa huling palapag ng gusali at maghanap ng higit pang clues tungkol sa pamilya. Sa tingin ko, ang palapag na ito ay maaring ginawa talaga para kung may bisita ka, dito sila maaaring manatili. Heto. Magandang parte ito ng bahay na pwedeng ipa-Airbnb. May kasama na itong 2 kwarto. At magkadikit ang mga ito. Tingnan mo itong kwarto. Nasisira na ito. Nakakalungkot. Pakiramdam ko, dati siguro maganda at komportable matulog sa kwarto na ito. Pero ngayon, makikita mo na gumuhuna ang mga pader at pumapasok na ang liwanag mula sa labas.
Mukhang talagang luma na ang kwarto na ito. Hindi tulad ng sala na mas moderno ang itsura. Uy, tingnan mo to. Sabi dito, tatay, pwede kayang sulat ito ng anak na babae para sa tatay niya? Walang laman. Mukhang school project ito. Lahat ay galing sa kisame, pero nandyan ang kama na may napakalumang frame. Kinuhaan ko ng litrato at ngayon ko lang napansin na astig pala ito. Kasama ang pagkabulok. Bago umakyat, buksan muna natin ang ref nila. Ay, Ay, salamat. Wala namang laman. Ooh! Ang dami mong alikabok. Parang nilusob ng mga raccoon. May nagbukas ng baking powder. Nandun pa rin ang mga plato at tasa ng tsaa. Sige, sa wakas, narating na natin ang huling palapag at tingnan mo to. May mga litrato dito. Nasa sahig dito. Sa wakas? Baka yon ang pamilya nakatira rito. Medyo mahirap ipakita sa'yo dahil sa liwanag. Kaya oo, maaring iyon ang mag-asawa nakatira dito. Sa tingin ko, yung mga kwarto sa ibaba na pinuntahan natin kanina ay mas luma na bahagi ng bahay. At sa tingin ko, dati yung pangalawang palapag. Pero nire-renovate nila itong itaas na palapag para maging bagong pangalawang palapag. Mas mukhang moderno ito kumpara sa mga kwarto na pinuntahan natin kanina. At makikita mo ang ibaba mula rito. Ito ang unang kwarto sa pangalawang palapag. Grabe, kalat-kalat pa rin ang mga litrato. Siguro galing ang mga ito dito sa kwarto, malamang sa isang album. Nasa ibabaw sila ng mesa na ito. Tara, tingnan natin. Naisip ko kung nasaan na ang pamilyang ito. Parang, nasaan na kaya ang mga bata? Nasaan na ang mga kamag-anak? Bakit sila umalis? Iniwan na ba ang bahay na ito? Mukhang mga kopya lang ito ng pareho mga larawan na nakikita natin. Mukhang opisina ito sa itaas. Sa tingin ko may mga floppy disk tayo. Mga larawan ng taong mahilig sa fotografiya. Script ang telepono. Nakuha nito ang atensyon ko. Anong sinasabi nito? Sinasabi dito na Department of Veterans Affairs. Maaring naging veterano ng digmaan ng isang tao. Mga personal na papeles ito, kailangang i-blur. Kaya itong kwarto na ito, itong maliit na opisina, may balcony rin. Bukas na bukas ang pinto. Medyo delikado ito. Tingnan mo, madali kang mahulog dyan. Ang sarap ng pakiramdam na yon na makahinga ng sariwang hangin. Magpapahinga muna ako dito kasi sobrang alikabok at amoy amag sa loob. Hindi man maganda ang tanawin, sigurado ako marami sa mga punong ito ay wala pa dito nung aktibo pang bahay. May mga interesting tayong painting dito na tropical at parang Mediterranean ang dating. Mukhang konektado lahat ng kwarto nito. Narito ang banyo. Talagang malaki ito. May nakatayong shower dito. May maganda tayong marmol na sahig. Tingnan mo, may nakasabit pang mga damit dito. Wow, ang ganda ng banyo na to. Parang master bathroom talaga. Kaya siguro katabi natin ang master bedroom. Magkakalat ang mga gamit sa sahig. Ang ganda ng bathtub. Gusto ko yung kulay na pink pastel. Mukhang may pekeng halaman dito. Tingnan mo tong bagay na nakasabit lang sa bintana. Ang lastig. Kaya. Sa tingin ko dito banda ang master bedroom. Ang laki ng espasyo. Kaya pumasok ako mula doon. Pero pwede ka rin pumasok dito. Sa pangunahing pangalawang bulwagan. Sa tingin ko, ang mga sofa na ito ay mukhang napakasosyal, tapos may mga skylight pa sa itaas. Gustong gusto ko ang master bedroom.
Sabihin niyo kung anong masasabi niyo sa comments. Naalala ko dito ang isang dollhouse. Naalala niyo ba yung maliit na balcony na nakita natin sa tabi ng swimming pool? Sa master bedroom pala yon nakadugtong. Ayan na yon. Nasa pool lang kami kanina. Kung gusto mo, pwede kang tumulon dito papunta sa pool. Sa tingin ko, mas okay sana ang balcony kung may hagdan pababa doon. Wala akong nakikitang ganon. Balcony lang talaga siya. Gusto ko lang talaga makita ng maayos yung kama dito. Napaka-unique nito at mukhang set ang karamihan ng gamit sa kwarto. Kita mo, magkatugma at pareho ang disenyo ng lahat. Pero wow, ang lambot tingnan ng kama na to. Para may hayop na natulog dito ah. Nakikita ko kasi na may dumi ng hayop sa kama. Sayang naman. Pero wow, na-imagine ko kung anong itsura nito nung araw. Matutulog ka lang dito sa kwartong ito. May balkonahe dito at isa pa doon. Wow! Oh, may maganda at komportableng fireplace at ang master bedroom. Tingnan mo yung portrait, mukhang interesting. May bilog silang mesa dito, gaya na nakikita mo. Bagay ito sa frame ng kama. Pero ang talagang astig sa kwarto na to ay meron kang balcony dito mismo. Hindi ito nabubuksan, hindi gumagalaw. Pero makikita mo ito mula rito. Maraming mga papeles na nakakalat lang dito. Personal ito, kaya ibablur ko na lang. Gusto ko rin ang mga kurtina. Gusto ko ang kulay na parang vanilla. Tingnan mo itong aparador. Wala namang laman dito sa taas. Pero sa baba, maraming VHS tapes. Brown sugar. Alma Palooza. Mga homemade na tape ito mga pare. Ay sana kung may recording sila ng mga nakaraang buhay nila rito. Kakasilip lang namin sa kwarto doon. At hindi ko alam kung saan ito patungo. Isa pang bahagi ng kwarto na may mga mamahaling sofa. May mga gamit pang ehersisyo dito, dire-diretso lang. Narito ang isang aparador. Medyo walang laman. Oh, wow! Ito ang sauna room pero nakakapagtaka na may telebisyon doon. May amoy sauna pa rin. Pero siguro nagkakamali ako. Ang sahig ay puno lang ng mga magasin at diaryo. Sige, sa tingin ko matatapos na tayo agad. Ito na ang huling kwarto mga pare. Ito ay isang gymnasium. Bakit nila ito nilagay sa ikalawang palapag? Hindi ko talaga maintindihan. Isipin mo yung ingay na nagmumula sa kwartong ito. Sa tingin ko, maririnig mo yan sa ibaba. Nakakainis siguro yon para sa akin. Ligtas pa kaya na maglakad dito. Tingnan mo yung mga bitak sa sahig. Gawayan ng lahat ng pinsala ng tubig. Siguro iniisip ko na may mga tagas ng tubig na nangyayari dyan mismo sa Kisame. Ibig kong sabihin, marami na talagang nasira. Tulad ng lahat na nakikita mo dito, galing yan lahat sa Kisame na bumagsak. Kaya siguro ligtas namang pumasok sa loob ng gym. Ibig kong sabihin, siguradong matibay ang gym na to. Lalo na't nasa ikalawang palapag pa. May maliit tayong basketball hoop para sa mga bata dyan. May totoong basketball hoop din sa likod ko pare. Parang final boss ng kapitbahay ang kwartong to. Malamang mainis ako sa mga tunog ng kwartong to kung ako ang nasa ibaba. Sa tingin ko, hindi maganda ang ideyang ito. Dapat nilagay nila to sa unang palapag. Ayos, maganda. May hagdan tayong pwedeng bumalik sa ibaba. Mukhang ito sana ang naging parang playroom o arcade room. May hockey table game tayo dito. Paborito ko itong laruin ng bata ko. Talagang masaya noon. Simila na nating bumaba, pero sa palagay ko, sa main hagdan ako dadaan. Habang pababa na sana ako,
Napansin kong may isa pa tayong kwarto dito sa itaas. Yuck! Ang daming dumi ng tao sa mga hagdang to. Kawili-wili. Mukhang dito sa itaas, parang may suite sila. Wow, may mas marami pang mga kwarto. Ilang kwarto na ba ang nakita natin? Siguro lampas 10 na. Malalaki rin talaga ang mga kwarto na to. Ang laki ng sukat ng bahay mo. Bukas na bukas ang bintana dyan. May sariling balkonahe ang kwartong ito. Wow, mukhang nakita na natin ang lahat ng kwarto. I-comment sa ibaba ang opinion nyo sa ikalawang palapag. Ang dami makikita. Nakakagulat kung gaano kalaki ang bahay na ito. Hindi ko inasahan ito. Kaya, oo. Isa ito sa mga paborito kong pag-explore na nagawa ko nitong mga nakaraan para sa isang abandonadong mansyon o bahay. Pero sige, lumabas na tayo ulit. May ilang furniture sa kwartong ito. Alam mo, gusto ko kung paanong halos lahat ng kwarto ay parang magkakakonekta. Napakagandang painting dito. Ay grabe, sige. Refrigerator round 3. Wala nang laman. Pero mabaho pa rin. Alis na ako dito mga tol, tara labas na tayo. Ay, nakalimutan ko pala. May babalikan pa tayong basement na kailangan pang tingnan. Ay, sobrang daming amag dito. Ang dami makikita sa mansyong ito. Ano? May isang kwarto sila na ginawa nilang salon. Baka hairstylist yung asawa pare. Puro ng itim na amag dito sa loob. Tingnan mo yan. May mga litrato tayo dyan sa upuan. Sila rin yung mga tao sa larawan na nakita ko sa itaas. Malamang ito yung trabaho ng asawa. Siguro freelance hairstylist siya. Ang astig nito, na yan lang ako nakakita ng ganito sa loob ng abandonadong bahay. Tara, maghanap pa tayo sa ibaba. Ano ba yan? Mayroon pang mga kwarto. Kwarto ito ng bata. Uy! Tingnan mo yung mga kama. Iniisip ko ilang bata o tao ang natutulog dito sa mga kwarto. Sobrang nakakabaliw. Ang mansyon na ito ay pagmamay-ari ng isang tao na parang may 20 anak. Sobrang tambak na rito sa baba. Ito na ang pinakamatambak na bahagi ng mansyon. May ilang lumang litrato pa. Mga litrato yun ng kabayo nila. Sa tingin ko nasa likod bahay yun. Ang daming bote ng gamot. Wow, marami-rami pa ito. Nakatambak lang silang lahat dito. Sabi nila, araw-araw daw dapat inumin ito. Wow! Makikikita mo na marami silang naging problema sa kalusugan. Wow, ang daming naipon dito. Bukas tan talaga ang pintom yan. Ayokong mag-ikot-ikot dito sa baba. Puro amag at ang baho talaga. Akyat na ako pabalik. May konong kutson dito. Mukhang itong kwarto ay meron din. Itong sariling banyo. Kaya bago ako bumalik pataas, hindi ko tiningnan ang bahaging ito. May isa pang treadmill at ito ang garahe. Maraming kalat dito. Sana makakita ako ng kotse pero wala naman.
Ganun lang, yan ang lahat ng laman ng abandonadong mansyon na ito. Pagkalibot ko dito at makita ang lahat ng naiwan, hindi talaga ako naniniwala sa chismis tungkol sa bahay na ito. Base sa nakita natin, malalaki ang kwarto ng mga bata, maraming larawan ng pamilya at mga sulat dito. Talagang nararamdaman ko na isang malaking pamilya ang tumira dito noon. At para sa akin, mas nararamdaman ko na hindi ito tungkol sa kung anong madilim o misteryosong nangyari, kundi mas parang Bahay ito ng pamilya na unti-unting nawala sa pagdaan ng panahon. Siguro, tumanda ang may-ari, pumanaw at iniwang walang nag-aalaga. Ito, nag-research ako at nalaman kong naibenta na ang property sa isang development company mga 2 taon nang nakalipas. Ibig sabihin, maaring gibain ang mansyon at palitan ng bagong komunidad. Lahat ng nakita mo ay mawawala na magpakailanman, pero buti na lang na idokumento natin ito. gusto ko lang malaman ang opinyon nyo. Naniniwala ba kayo sa sabi-sabi o iniisip nyong normal lang na iniwang bahay pamilya ito? Salamat sa panonood hanggang dulo. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa susunod na mga video. Sa huling video ko, inanunsyo ko ang Patreon at ang dami kong natanggap na mensaheng sumusuporta, kaya lubos akong nagpapasalamat. Malaking tulong ito sa akin. Binuo ko ulit ang komunidad ko. Kung gusto mong suportahan ang channel at makita ang mga nangyayari sa likod ng camera, kontakin lang ako. Nasa ibaba ng description ang link ng Patreon ko. Ganon din para sa Discord. Talagang gusto kong palakihin ang komunidad na ito, ang Ronan family. Makipag-usap pa sa inyo at bumuo ng mas matibay na samahan. Kaya siguraduhin sumali na kayo kung hindi pa kayo kasali. Salamat ulit. Magkikita tayo sa susunod na adventure. Peace.